Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po. Kumusta na? Mabuhay ang Pilipinas. Ngayon ay panglimang national State of the Nation address of our beloved President Rodrigo Duterte, and we continue to entrust the Lord our nation, that God will protect the nation of the Philippines and will continue to bring us into the purpose that what He wants for the Filipino people. Kaya brothers and sisters in the Lord, sa ating pag-umpisa ay umpisahan natin sa isang maikling panalangin ang ating programa sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we commit this program for your glory and honor. And we ask your Holy Spirit to be with us at this very moment and give us the understanding and wisdom as we share our personal encounter with you through your word. We ask you to open the hearts of our listeners and give us the grace to accept the truth from your word. We ask this with the intercession of Mama Mary and all the saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin, brothers and sisters, ang Ebanghelyo sa araw na ito. To this gospel, we will read from Matthew chapter 13, verse 31 to 35. Matthew chapter 13, verse 31 to 35. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Matthew. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang sinasalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinatanim ng isang tao sa kaniyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsasalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakal na harina, hanggat umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat na ito ay sinasabi ni Jesus sa mga tao sa pamagitan ng talinghaga, at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamagitan ng talinghaga. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, magsalita ako sa pamagitan ng matalinghaga, ihayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Brothers and sisters, makita natin ang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa pampaalsa, tungkol sa binhi or sa butil o sa buto ng mustasa. Pinakamaliit, parang na pinahintulad, no? Na ang salita ng Diyos na pinakamaliit, nagbasa tayo sa Biblia, ngunit kung ito ay maitanim sa ating puso ay tutubo ito napakalaki, lalaki, at magiging tayong tinatawag na magiging blessings, no? Magiging kapaki-pakinabang sa iba't ibang mga tao na nangailangan pag naihasik ang salita ng Diyos, kahit na gaano ito kamaliit sa ating puso, tulad sa isang pampaalsa o tulad sa isang buto ng mustasa. Kaya nga, napakaganda sa talinghaga ngayon. Kailangan nating magbasa palagi sa Biblia, lalo lang ngayon na sometimes hindi natin maintindihan ang mga pangyayari sa ating mundo. Kaya bago ako magpatuloy, gusto kong mag-shout out sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon, kay Brother Jano Martorillas sa Barili, Cebu, sa Mantayupan, Barili, Cebu. Magandang gabi, Brother Jan, at sa iyong buong pamilya, sa kay Mama Risi mo, kay Joseph, kay Brother Rubin, Rini, and Giovanni. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Sister Lorna Pahil,
Brother Jeffrey Basanis, and Sir Esther Balmidida. Magandang gabi, Sister Sor, and Brother Oliver Domingo. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, ang magbibigay sa atin ng inspirasyon ay ang salita ng Diyos. Sometimes hindi natin maintindihan ang mga pangyayari. Kung tayo nakikinig sa Suna, marami tayong mapagnilay-nilayan sa mga pangyayari sa ating panahon. Makita natin sa ating dalawang mata ang mga pangyayari, brothers and sisters. Brother Larry Fernandez, magandang gabi, and Brother Aris Palad, magandang gabi po, and Brother McQueen Samson, and Brother Eddie Gutierrez. Marami tayong mapagnilay-nilayan. We will be celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines, but it is a great challenge to us that during the 500 years celebration, timing talaga na the government, our president is not in our side. But we are praying for our president that the Lord will bless him and continue to guide him, that his purpose may be accomplished, might be accomplished in the life of our beloved President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, we continue to pray for unity, forgiveness, and love as we just observe the Suna of our beloved President this day. And also we pray for the church, because it may be the purification, period of purification to our part in these trying moments of our times, na nangyayari ito, mga kapatid, ang mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari between the church and the state. We continue to pray for unity and understanding both sides for the good of the Filipino people. Kaya nga palagi kong sinasabi sa nakaraang mga programa na kung magbangayan ang mga leader natin, wala man silang problema kasi may mga pira man sila. Ang magiging casualty, ang magiging matamaan, ang mga common Filipinos, sila ang palaging matamaan. Kaya nga ito ang talinghaga, napakaganda na focus on Jesus in the midst of uncertainties and these trying moments of our times, brothers and sisters in the Lord. Sister Mary Ann Quinian, magandang gabi po, and Brother Jeremiah Peruzzo Sumpo, and Sister Rubilin Tablon, and Brother Eugene Solidarios. Magandang gabi po. Kaya ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na tinatanong sa ating kapatid na si Brother Margarito Amudia from Talusan, Sibugay Province. Ang kaniyang tanong po ay parang tina-challenge niya tayo na ang sinasabi niya na religion o relationship. Kasi sa noong Katoliko pa ako ay na-experience ko na napaka-active sa aking relihiyon, ngunit walang personal na relationship sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga naintindihan ko ito na ang pinakamahalaga sa tao ay hindi ang relihiyon, kundi ang relasyon sa ating Panginoon. Ito ang makapagligtas sa atin. Okay? So ito ang isang concern na ano man pili tayo, religion or relationship. So marinig natin may mga programa si Buano na magsabi na dili relihiyon kundi relasyon. Ganyan ang mga nila, ganyan ang mga tinatalakay nila. Hindi daw religion kundi relasyon, brothers and sisters. Now, tingnan natin paano mag-umpisa ang magkaroon ng relasyon. Example natin ang magmamahalan. Kung nanligaw ang isang lalaki sa isang babae, then kailan mag-umpisa ang kanilang relasyon? Kung tinanggap, Kung tinanggap sa babae ang iyong love, and then mayroon na kayong relasyon, di ba? So, ito naman ang offer, sa ating Panginoon na when we preach the gospel, we offer to our people the gospel of Jesus Christ na magkaroon sila ng relasyon sa ating Panginoon Kristo. Tingnan natin ang nakasulat sa John chapter 1 verse 12. Brothers and sisters, ganito ang mababasa. Yet to all who did receive Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sa mga tumanggap kay Kristo, then
binigyan sila ng kapangyarihan na magiging mga anak sa ating Panginoong Kristo. Kaya una, to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ is to accept Him, to respond to His gracious invitation when we hear the preaching of the gospel. Sister Alin Rusty, magandang gabi sa iyo. Thank you for your prayers. We survived. Pang-5 buwan na hindi pa nakauwi sa aming formation center. We pray na we process our travel pass na ibigay sa Panginoon. Kaya doon medyo maluwag-luwag na. Sister Wawing Nursky, shout out po, and Sister Glinda Villar, and Merlin Orculio, and Sister Rhoda Villasar. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon, itong relationship, na sinabi ni Brother Margarito, hindi ko na lang inubos pagbasa ang kaniyang mga sinamarize ko na lang kasi maubos ang ating oras. Sa kaniyang mga argumento na binigay na ang kaligtasan ay hindi religion but relasyon. Okay? Maganda 'yan, no? Maganda 'yon na mga na sinasabi niya. So, una, mayroon tayong relasyon. Ang pinakatanong ngayon, ang Katoliko wala bang relasyon kay Jesus? 'Yun ang kailangang sagutin. Una, kung tingnan natin what is religion in Latin, religare, to tied up. Ano man yung we are being tied up to Jesus. Vice versa, nakatali tayo sa isang tao. Ano ibig sabihin yung nakatali? We are being tied up, religare. Ibig sabihin mayroong relasyon na tied up eh. 'Di ba? Pag tinanggap mo na ang pag-ibig, babae ka, tinanggap mo ang pag-ibig sa isang lalaki, na tied up ka na, natali ka na sa kanya. Kailangan ang bantayan mo na ang mga kilos mo na hindi ka basta-basta mag-say hi sa ibang mga binata kasi labag yon sa relationship ninyong dalawa. Naka-tied up ka na eh. So, religare in Latin is we are being tied up to Jesus. Pagtingnan natin ang Latin meaning, no? So, in other words, ang salitang religion is relationship. Kasi relationship, we are being tied up to each other. Nakatali ka sa kanya, nakatali din siya sa iyo dahil sa relationship ninyong dalawa. So ngayon, kung sa religion, religare, nakatali tayo, nakatied up tayo, kung tingnan natin ang Latin meaning, it still speaks of relationship. Diba, brothers and sisters? So ngayon, yung devotion natin kay Jesus Christ, tayong mga Katoliko, pagpasok natin sa Blessed Sacrament, we talk to Jesus, is not is not a relationship. Talking to Jesus in the heart. Maybe, sa ating ngayong brother na nagbigay ng komentaryo, hindi niya alam kung ano yung Blessed Sacrament. Ano yung Holy Hour. Because Holy Hour is personally talking to Jesus in the Blessed Sacrament. So, can you talk to Jesus personally without a relationship? Can you talk to Jesus without a relationship? Religion lang? Pwede ba yan? Kaya nga marami mga actually sa sinasabi ni Brother Margarito, marami rin talaga mga Katoliko na natangay. Kasi dahil sa ganitong mga preaching na hindi relihiyon kundi relasyon. Maganda ang napakagandang tingnan, tama, no? And then, itong mga kapatid natin, tulad sa akin, isang pastor na nagiging Katoliko, bakit sila ma-convert? Kasi nakita nila na maraming mga Katoliko sa buhay Katoliko na talagang walang pagbabago. Yun ang mga nakita sa kanilang dalawang mata eh. So, yung mga Catholic na punong-puno sa mga vices sa kanilang buhay, yun ang kanilang makita. Hindi nila nakita yung faithful Catholic. So kasi doon nakatingin ang kanilang focus, no? Nakafocus sila doon. Madali nilang sabihan na ang Katoliko mayroong relihiyon, walang relasyon kasi ang kanilang mga mata nandoon nakatingin sa mga Katolikong karnal, hindi active. Brothers and sisters in the Lord. Kaya ginawa sa simbahang Katoliko ang charismatic seminars para magiging ma-refresh ang mga
relasyon na natutulog. Kasi mayroong mga relationship na natutulog eh. Hindi sila napagising. So through the seminars, sa mga talks, sa mga praise and worship ay magigising sila, no? Mapagising natin yung mga relasyon na natutulog. Kaya marami mga Katoliko na naka-attend sa renewal seminar sa charismatic na bago ang kanilang buhay. Ibig sabihin yung relationship na establish nila sa Panginoon during baptism na napagising natin sa pamagitan ng mga pagbabahagi sa mga karanasan sa mga tao kung paano nila na-encounter ang Panginoon sa kanilang buhay. So yung pagsabi natin kay Brother Margarito na ang mga Katoliko relihiyon lang, walang relasyon, maybe sa ating kapatid, ang kanyang nakita, yung mga Katoliko na hindi naisabuhay ang mga aral at Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin yan tinatanggihan. It's really happening, Brother Margarito, sa ating panahon. Bago ako magpatuloy, gusto kong i-shout out si Sister Brother Nick Miramon and Brother Kapatadio Kang Cristo. Pa-shout out po sa mga member ng Compradja di Santo Sepulcro ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish na magdiriwang ng aming 8th anniversary bukas at aming kuraparoka ay si Reverend Father J.M. Policarpio. Congrats po sa inyong 8th anniversary. Sana magpatuloy kayo sa inyong apostolado sa pag-akay ng maraming kaluluwa pabalik sa Panginoon. Mapalapit natin sila sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga debosyon o kahit anong mga paraan, mapalapit natin ang tao sa Panginoon. From Sister Elinita Hinko, watching from Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Sister Elinita, magandang gabi. Pakiregards po kay Father Arvin and Brother Donaldo Gervasio from Riyadh, and Sister Shirley Maribao Dulap. Sister, magandang salamat po and shout out dyan sa Cebu, and Brother Joey Aranais Clava. So sometimes, brothers and sisters, ang aking challenge sa mga kapatid na mga tinatawag nating inactive Catholic na napunta sa mga iba't ibang mga denominasyon na magbigay kaagad ng na palang walang relationship doon sa Katoliko, religion lang, pista lang, disco lang, inom lang, then hindi, parang walang personal communion with Jesus. But actually, itinuro ito simbahang Katoliko eh. Ang tinatawag natin, baka hindi pa nila panahon. Kasi may mga tao na mga sobra ka pasaway, ngunit biglang nagbago. Baka hindi pa nila panahon ngayon. Kaya nga sa Katoliko, naintindihan ko na yung tinatawag term na tiwalag, hindi natin yan ginagawa. Kasi sabi ng Catechism of the Catholic Church number 27, the desire for God is written in the human heart because man is created by God, and for God never ceases to draw man to himself, and only in God man will find the truth and happiness he never stop searching for. So ang Catechism na napakaganda sinasabi, no? Na the desire for God is written in the human heart because man is created by God, and therefore it's created by God and for God, and God never ceases to draw man to himself. Only in God man will find the truth and happiness he never stop searching for. Brother Rapol Ancahas, magandang gabi, at Father Nemesio Pacana sa La Libertad, Misamis Oriental, and Sister Partu sa Ireneo, and Brother Aris, and Brother Arnolfo Monte. Yun. Ngayon, mayroon tayong member na Katoliko, sobrang palalasinggiro. Itiwalag natin. Mga kapatid, darating ang panahon, maghanap yun sa Diyos eh. Darating ang panahon na hahanapin sa tao ang Diyos. Tingnan mo yung mga tao na walang pakialam, hindi nagsisimba. Maniwala ka kung hindi nila hanapin ang Diyos? Ngayon, parang wala silang pakialam magsimba,
Parang wala sa kanilang isip, darating ang panahon, hanapin nila ang Panginoon. Daming mga tao ganyan. Sa binata pa, walang Panginoon. Nanganganak niya, kamukha ang anak niya. Nagkasakit ang anak niya, junior. Tawag sa Panginoon, Lord, kung pagalingin mo si junior, paglingkuran na kita. May mga ganyan mga kapatid. Kaya nga hindi natin pilitin na masabi natin na maraming mga Katoliko parang namumuhay walang relasyon sa Panginoon. Hindi pa nila panahon. Ngayon, sabi natin, pumunta ta sa ibang sikta, nakita natin ang right relationship with God. What is to have right relationship with God? To accept Jesus. Kung ngayon narinig natin ang Ebanghelyo, malaki na tayo, tinanggap natin siya, we have right relationship with Jesus. In prayer, we talk to Him. That is a relationship. Exchange of communication. We talk to God in prayer, we read the Bible, we listen to Him in reading the Bible. Kasi in the Catechism, malinaw na the Word of God, the Scripture is the speech of God as it is put down into writing according to the teaching of the Church. The Scripture is the speech of God as it is put down into writing by the breath of the Holy Spirit. Therefore, whenever we spend time with God, whenever we spend time with the Scripture, with the Bible, we spend time with God. So that is relationship. In prayer, we talk to God, and in reading the Bible, we listen to Him. And even we can still listen in our conscience, because the Lord speak in us in our conscience, brothers and sisters in the Lord. So, ngayon, bago ako magpatuloy, gusto kong ibahagi sa inyo yung background natin. Yung background natin, yun ang chapel sa the primacy of St. Peter, pag magpunta tayo sa Capernaum, Galilee sa Holy Land. Yung nakasulat sa John chapter 29, verse 15 to 17, na sabi ni Jesus, Peter, do you love me? And Peter said, yes. Sabi ni Jesus, feed my lamb. Then he said again, do you love me, Peter, more than this? Yes. And then sabi niya na, take care, no? Alagaan mo ang aking mga tupa. And then, pangatlo, Peter, do you really love me more than this? And talaga napakasakit sa puso ni Peter na sagutin, kasi bakit inulit-ulit 3 times? Sabi, you know, Lord, you know that you love me. And Jesus said, feed my lamb. So, doon ang tinatawag na primacy of St. Peter, na pagkatapos sa kanyang muling pagkabuhay, after Jesus was risen from the dead, binigay kay Peter ang otoridad to be the shepherd of the whole flock. Yun ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, that the sole Church of Christ, in Catechism of the Catholic Church 816, that sole Church of Christ, which our Savior, after His resurrection, has entrusted to Peter's pastoral care, commissioning him and other apostles to extend and roll it. This church is constituted as a society in this present world, subsists in the Catholic Church, governed by the successor of St. Peter and the bishop in communion with him. So binigay sa kanya ang pagiging first leader, the primacy of the first Christian community. There in John chapter 21, verse 15 to 17. If you love me, feed my lamb. Siya lang ang sinabihan, di ba? Sa 12, siya lang ang hinarap ni Jesus. Kaya nga doon bumigat ang ating conviction about the primacy of St. Peter. And we believe that the successor of St. Peter holds the primacy, and all the patriarchs and bishops should submit to the authority of the successor of St. Peter, because the primacy is given by Jesus in John chapter 21, verse 15 to 17. Malinaw ang sinabi sa Catechism of the Catholic Church number 816, and Matthew chapter 16, verse 18 to 19, and John chapter 21, verse 15 to 17, the primacy was solely given to St. Peter. Yon ang aking
pagbabahagi tungkol sa primacy of St. Peter Chapel yung nandyan sa ating background. Kaya yung mga kapatid na hindi pa nakapunta sa Ulilan, pag magpunta tayo, yun ang makita natin. Pag punta tayo papunta sa Lake of Galilee, yung bato, yung makita natin sa likod, mayroong bato dyan, dyan nakatayo ang ating Panginoon sa Kristo. Yung sabi ng mga apostolis, parang ang Panginoon yan. No? Ang Panginoon yan. Doon si Jesus nakatayo. Yung makita natin dyan, parang that is the side of the chapel. Mayroong bato na center, no? Na mayroong bato dyan, yung sa center of the chapel, mayroong bato dyan, yung sa likuran ko, yon ang bato na pininiwalaang dyan nakatayo ang ating Panginoon habang nangingisda, sila sa kanilang lambat doon sa lake, dyan nakatayo nga. Kaya linagyan ng altar, at pag magpunta tayo sa Ulilan, pwede nating hipuin yan. Andoon, hinipo namin yan. Yung pumunta ang mga kasama kong convert, last 2018, nagdala-dala pa kami ng tarpaulin, Association of Converted Pastors, and then kasama namin ang Divine Mercy communities sa General Santos City. So nakapunta kami doon. Of course, umiiyak ang mga convert kasi nakita nila kaya kami doon, ang dami namin, may born again, may baptist, may evangelical, may Pentecostal, halo-halo kami doon. Sila doon, of course, grabe ang kanilang kontemplasyon kasi wala doon ang kanilang mga simbahan na kinaaniban, Brother Neil. Ang mga kasama kong Pentecostal, pagpunta namin, nagulat sila. Akala nila mayroong Pentecostal church doon, wala pala. Ang mga kasama ko rin born again, nagulat sila. Bakit ang mga simbahan doon pinagmamayari sa simbahan Katoliko? Na Katoliko sila noon, iniwanan pa nila. Ngayon nakita nila doon sa historical land, sa biblical land, ang Katolikong simbahan nakatayo doon pa rin, tulad niyan, owned by the Catholic Church. So then hindi yun pwede gibain kung walang pahintulot sa Pope. Kasi kung pwede palang gibain yung chapel na yan, magpatayo dyan ng isang arena na magiging 100,000 seating capacity, magawa yan kasi historical site eh. Maraming mag-support niyan. Pero because of kailangan i-preserve ang kaniyang originality, hindi matouch. So hindi yun matouch, ganyan. Ang bato hindi pwede galawin kasi yon ang pinaniwalaang dyan nakatayo ang ating Panginoon. And then really we feel the presence of the Lord. Yung hinipo sa mga kasama kong convert ang bato, iyakan sila. Thank you Lord, nakapunta kami dito. Hipo nila ang bato. Doon nila nalaman. Sa dito pala sa Pilipinas, palagi nilang tawa-tawa bakit daw ang mga Katoliko humihipo sa mga altar, sa mga bato, sa mga picture, no? Bakit inihipo nila ang mga picture ni San Pedro, San Pablo? Of course, yung mga convert doon na hindi sila sanay manghipo, hinipo nila kasi sabi nila, hindi natin alam, baka hindi na tayo makabalik dito. Bakit hindi natin hipuin ito? So, ganan-ganan sila sa mga bato. Doon ko sabi, tingnan mo yan. Kuminis ang bato. Kuminis ang bato doon eh. Tingnan mo yan. Palagi tayong tawa-tawa na tawa-tawa tayo na ito mga Katoliko marunong maghipo sa mga, may makita sila doon ng mga relic. Tayo ngayon dito, pagpunta sa Ulilan, puro hipo. Pero talagang napakaganda sa conversion ang kilos sa Holy Spirit habang pumupunta kami doon sa Ulilan 2018. We are so happy, and that's why ang sabi ko ngayon sa ating kapatid na ating pinagnilayan tungkol sa only relationship to Jesus can save, not religion. Brothers and sisters, at sa ating mga nagtanong ngayon, Brother Margarito, sana mapagnilay-nilayan natin. Tingnan daw natin ang Good Samaritan. Anong sinabi ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 25 to 38? Okay? Luke chapter 10 verse 25 to 38. Tingnan natin ha. Luke chapter 10 verse 25 to 37. Okay?
tingnan natin, basahin natin kung sinang-ayunan ba ni Jesus na relationship to Him alone is eternal life. Ito ang aking sagot ngayon kay Brother Margarito. Okay? Kung sinabi ba ni Jesus, okay na yun. When you have relationship to me, fights. Okay, tingnan natin ang sinabi ni Jesus. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? Jesus replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, Amen. Aman. Aman was going down from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him on his clothes and beat him and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii, and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers? Diyan lang tayo, period, no? Sabi nga ng sabi ng teachers of the law, yung naawa. Yun ang totoo. Sabi ni Jesus, gawin mo yung ginawa niya. Okay? So, makita natin na hindi lang right relationship to Jesus, but also right relationship to our neighbor. Kasi yung sinasabi sa ating kapatid na only relationship to Jesus is enough, hindi sinang-ayunan yun ni Jesus eh. Kasi paano na lang yung right relationship sa Kanya, wala tayong right relationship sa ating mga kapwa. Diba? I'm saved. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, mayroon akong right relationship to Jesus. Ito ngayon ang, sa mga nakaraang mga pagbigay ko ng payo, diba ito ang nangyari na na-convert sila sa isang sikta, wala na silang pakialam sa kanilang mga magulang. Kasi ang teaching doon na itinuturo, ang importante, you have really right relationship to God, and that's all what we need. Kasi yung mga pamilya mo, hindi ka pareho sa iyo ng pananampalataya, parang ganyan ba? So, nagkaroon ng division within the family. Kasi nandyan sa teaching eh. Pag i-kondisyon ang isip mo na only relationship to Jesus will save you, then wala ka nang pakialam kung what's happening in your relationship to other people. Tulad sa ating ginawa natin dito, tayong mga Katoliko, mayroon tayong conviction. Ngunit, respetuhin natin ang mga kapatid nating hindi Katoliko. Even though we have doctrinal conviction, but we need to respect. Tulad dito ni Brother Margarito, naniwala pa rin ako na ligtasin yun si Brother Margarito kay mayroon siyang right relationship with Jesus eh. Pero ang gusto na nating magdagdag na hindi yon dyan ka lang nakapadla ka dyan na right relationship to Jesus, wala ka ng ibang gagawin. Malinaw ang sinasabi sa Good Samaritan na love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Kasi kung love mo ang Panginoon, wala kang respeto sa neighbor mo. Wala kang respeto sa kapwa mo. Di ba yun ang ibig sabihin ni Jesus?
Anong, di ba, anong sabi ni Jesus na, Panginoon, anong gawin ko para makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sabi, narinig mo ba ang tinuturo sa kautusan? Oo, ginawa ko yung lahat. O ano man yung tinuturo, sa love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Sabi sa correct, gawin mo yan. O to justify sa kanyang sarili, binalikan pa niya ang Panginoon, o, sino ang aking kapwa? Sino ang aking neighbor? So nagbigay ang Panginoon ng istorya, storytelling, parable, no? About the Good Samaritan, na para maintindihan niya. Kaya itong Samaritan, mga kapatid, questionably pa ito eh. Kasi pag magpunta tayo sa Hulilan, itong Samaria is another province. We have the province of Judea, and then province of Samaria, and then province of Galilee. Ang mga Hudyo, dahil itong Samaria ay parang mga mistiso ito sila, mga Hudyo na nakapag-asawa ng mga hindi Hudyo. Kaya ang ginawa nila, hindi sila dadaan doon sa Samaria kasi para sa kanila, madumihan sila sa mga taong mga hindi pure Jews in blood. So doon sila dadaan palagi sa Jericho, papuntang Galilee. Parang doon sa side of Jordan River ba? Pa Jericho din doon sila pa side. Hindi sila mag-shortcut sa Samaria. Tulad sa ginawa ni Jesus sa John chapter 4 na nag-shortcut siya sa Samaria, no? So para sa kanila bawal 'yon. So itong mga taong questionably pa ang buhay, parang 'yon ang ginamit sa Panginoon sa kaniyang parable, no? Sa kaniyang talinghaga, para maintindihan natin na yung mga tao na sa isip natin walang kwenta, sila pa ang makatulong sa atin sa mga panahon, sa mga emergency sa ating buhay. Kaya nga tingnan natin, Jesus Christ spent most of His time to the sinners, to the lost, to the least, no? Doon siya nag-spend sa mga may sakit. Hindi siya nag-spend ng maraming panahon sa mga religious leaders. Spending time with the religious leaders. Hindi siya doon. Doon siya sa mga makasalanan. Ibig sabihin, if you are a fishers of men, go to where the fish are. Puntahan mo yung mga saan ang isda. Kung palagi kang magpasama-sama sa mga religious leaders just to please them, babagsak ka, brothers and sisters. If your ministry is to please religious leaders, babagsak ka. Kung mayroon kang isang spiritual advisor, maganda na yan. You can listen more religious leaders, but focus one spiritual advisor. Kasi isa ka lang tao eh, ang utak mo isa lang. Kailangan na mayroon kang spiritual advisor na matanong mo, pari ba o sino ba siya, na close to the heart, na pwede mo kaagad makonsulta anything na kailangan mong mga dapat gawin. Brother Johnny Aranais Clava, and shout out ulit, and Brother Ariel Basiga, Brother Ariel, and Brother Raymond Laganson, shout out, and Brother Dios Mios, magandang gabi po. So, yun ang aking sagot, na ang relationship to Jesus and to our neighbor. Yun. Ngayon, pangalawa kong sagot, Brother Margarito, sa mataas mong mga komentaryo, na ang Katoliko mayroong relihiyon pero walang relasyon. Ang pangalawa kong sagot dito is, mayroon kang right relationship kay Jesus, wala kang right relationship sa kanyang mother. Paano yon? You have right relationship to the son, but you have no right relationship to his mother. Pwede ba yan? Na i-claim ko na I'm okay, I have right relationship to my mother, I have right relationship to my Savior Jesus, but I have no right relationship to his mother, kaya sinisiraan ko si Mama Mary. Yon ang akin ngayong ibalik, na mapagnilay-nilayan rin sa mga taong na parang tinatawag natin na nagmayabang, na mayroon silang right relationship kay Jesus. Delikado pa rin yung alone. Right relationship with Jesus is enough. Kasi mayroon pa tayong God the Father, mayroon pa tayo sa Holy Spirit,
Di ba? The triune God. So we will check our relationship to Jesus, to the Father and to the Holy Spirit, the triune God. Brothers and sisters in the Lord. Kaya itong common na mga marinig natin na right relationship to Jesus is enough. Paano na lang ang ating relasyon sa banal na Espiritu Santo? Paano na lang ating relationship sa ating mahal na Ama? Yes, we believe that there is one God, eternally existing in three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. But we have to clear our relationship to every person, to Mama Mary, and to the saint. Tingnan natin ang Catechism number 962. Brother Jonathan, Catechism number 962. Okay? We believe in the communion of all the faithful of Christ, those who are pilgrims on earth, the dead who are being purified, and the blessed in heaven, all together forming one church. And we believe that in this communion, the merciful love of God and His Saint is always attentive to our praise. Ibig sabihin, ang ating communion, relasyon, commune, it is a relationship, communing each other. No? It is the family of God that we commune each other. Ngayon, ibig ba sabihin na namatay ang ating mga mahal sa buhay, putol na ating communion? No. We still commune with Him because patay sila physically pero buhay sila sa ating puso. We still commune with Him in the Spirit. Brothers and sisters in the Lord, nandyan sila sa ating puso, sa ating buhay. Kaya if we have right relationship to God, we have right relationship to the people of God. Kasi hindi man yung pwede na we have right relationship to God, but we have no right relationship to the people of God. Kaya ito ngayon ang ating pagnilay-nilayan na kung wala tayong right relationship, sinisiraan ka sa kapwa mo Katoliko, mag-fight back ka, brothers and sisters, wala na ang humility dyan. Di ba? Para sa akin, our ministry is in the hands of God. Kung sinisiraan ako, affected ako, ma-stop ang ministry, then I will accept it. Kaysa I will fight back. I will fight back sa mga nagsira sa iyo. No? So, humility is very important, brothers and sisters. So, yun ang aking tinatawag na ang teaching ni Jesus, love your enemy, di ba? Matthew 5:44-45. Pray for those who persecute you. Okay? And then, pangalawa, sabi ni Jesus sa Romans chapter 12 na if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him a drink. Okay? In Luke chapter 6 verse 35-38, if your enemy will borrow money, let him lend money, and do not expect any return. Anong sinasabi ni Jesus sa Matthew 10:36? Because time will come, your worst enemy is the member of your household. No, dahan-dahanin natin mga kapatid. Kasi darating ang panahon, your worst enemy is the members of your household. Maniwala ka dyan, kung dyan sa sariling pamilya mo, darating ang worst enemy mo, sariling pamilya mo, how much more dito sa loob ng ating simbahan? Expected yun eh. Ngayon, kung sinisiraan ako, mag-fight back ako, sino na ngayon ang mag-practice sa turo ni Jesus? Kung basahin natin ang aral ni Jesus tungkol sa loving your enemy. Ngayon, who is our real enemy?
Nakita natin ngayon sino ang mga higanting kaaway sa simbahan. Yun sana ang maganda nating harapin. Hindi yung kapwang Katoliko natin. Kapwang Katoliko natin na walang laitin natin. Kapwa Katoliko natin, laitin natin. Ngayon, sa buong mundo, marinig natin sa news, ang mga worst enemy of the church. Hagia Sophia, mga ganyan. Yun sana ang maganda nating ipakita natin doon ang ating tapang. Huwag yung sa kapwa Katoliko. Bakit hindi natin kausapin? Or we will go to the bishop and we will ask the concerned person. Bakit sirain natin yung kapwa natin? Bakit yung mga giant enemy simbahan na ngayon? Tingnan natin ang mga higanting bumangga simbahan. Yun ang banggain natin. Kasi para sa akin, brothers and sisters, yung pinag-usapan nating relationship ni Brother Margarito na in the Catholic Church, mayroong religion, walang relationship. Sometimes, mayroon itong katotohanan na nagiging take for granted na lang ang ating pabalik-balik doon sa mga debosyon sa parokya, pero hindi natin kayang patawarin ang makasama nating Katoliko. Nagiging kontrabida tayo sa buhay sa kasama nating Katoliko. And vice versa, sila nagiging kontrabida rin sa ating buhay. Baka itong kapatid na ito, si Brother Margarito, nakita niya na full of devotion, full of activities, but no right relationship to one another within the parish, within the community. Kaya nga ganito ang kaniyang tuno sa kaniyang komentaryo. Kaya nga sa atin, kung ang Panginoon nagbigay man ng utos na mahalin natin ang ating kapwa tao, how about sa ating mga kapananampalataya? Tingnan natin ang Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Ito, napakaganda, brothers and sisters. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of faith. Itong transition na ito, believers. Pero ang ibang transition, especially to those who belong to the family of faith. Another transition, to those who belong to the family of believers. Lalo na sa ating mga kapwa Katoliko. Tayo, walang perpekto sa atin. Walang perpekto sa isa't isa. Kung kontrabida tayo sa kapwa nating Katoliko, then baka ito ang sinasabi ni Brother Margarito na sa Katoliko pa siya, busy sa simbahan sa mga activities, pero hindi niya na-feel ang right relationship to Jesus or to one another. Kaya ito ang aking pagbabahagi, ngunit sa punto na parang isabi ni Brother Margarito na kinundim niya ang Katoliko na puro na lang religion, walang relasyon, nagkamali ka rin talaga, Brother Margarito, sa argumento mo. Kasi hindi iyon ang puso sa mga faithful and simbahang Katoliko. Kahit na hindi kami perpekto, mayroon kami mga kakulangan, but sa totoo lang, kung buksan ang aming puso, gaano namin kamahal ang aming Panginoon, ang ating Panginoon si Jesus Christ, si Mama Mary, ang mga santo, ang mga obispo, ang mga kaparian, ang Santo Papa, kapwa namin Katoliko, minahal namin. Kung mayroon mga pagkukulang, ang Panginoon magpatuloy sa pagbago sa amin because we are also striving to maturity in our faith. Of course, walang perpekto sa amin kung anong nakita mo, but kung generally you speak na mali ang Katoliko kasi religion lang, walang relisyon, then mayroon ka rin konting kailangan malaman mo sa mga totoong Katoliko na faithful Catholic na totoong naglingkod sa Panginoon sa Kristo. Tingnan natin ang Catechism number 959. In the one family of God, for if we continue to love one another,
and join in praising the most holy Trinity, all of us who are sons of God and form one family in Christ, we will be faithful to the deepest vocation of the church. So, of course, walang perfecto. Totoo yan. Maniwala ako niyan sa sinasabi mo. Pero, ang simbahang Katoliko is the great communion of the faithful. Na we, the Blessed Trinity, communing to the Blessed Trinity, communing to the triumphant church, to the church suffering, and even to the militant church, we try our best na mapakita namin ang totoong pagmamahal. Maybe you are new to that new movement, makita mo rin na, at the end, makita mo rin na, mayroon ring mga pagkukulang kasi walang perfecto na religious group, Brother Margarito. Tingnan natin ang 957 sa Catechism. Communion with the saint is not merely by the title of example that we cherish the memory of those in heaven. We seek rather that by this devotion to exercise of fraternal charity, the union of the whole church in the Spirit may be strengthened. Exactly as Christian communion among our fellow pilgrims bring us closer to Christ, so our communion with the saint join us to Christ, from whom, as from its fountain and head, issues all grace and the life of the people of God's itself. We worship Christ as God's Son. We love the martyrs as the Lord's disciple and imitators, and rightly so because of their matchless devotion towards their King and Master. May we also be their companions and fellow disciples. So, Brother Margarito, we have yung term lang na hindi namin pwede paniwalaan yung sinabi Brother Prince Ubas na only our relationship to Jesus is enough. Kasi if we have right relationship to Jesus, Brother Ariel and Brother Jos, we have our right relationship to our neighbor. And we have right relationship to Mama Mary. Kung patuloy mong minamartilyo ang larawan ni Mama Mary, sinunog larawan ni Mama Mary, wala kang right relationship to Mama Mary. Kasi sa larawan pa lang niya, galit ka na. Ano na lang kaya kung makita mo ang personal? Diba? So ngayon, ang ating relasyon sa Catholic Church, yes, we have our relationship to Jesus, to the Father, to the Holy Spirit, to the Blessed Trinity, but we prove our relationship to God by our right relationship to others. We are not perfect, but we obey the Word of God according to the great commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as yourself. This is the greatest commandments. So mahalin rin natin ating mga kapwa. Hindi man perfecto ang ating pagmamahal kasi tao lang tayo, but we always ask the love of Jesus na siya ang mag-overflow from Jesus through us to our neighbors. Kasi sometimes our love out of budget na ang ating pagmamahal kasi nagalit tayo sa ating wife, sa ating husband, naubos ng ating awa at pagmamahal, but we let the love of Jesus to overflow through us and overflow to those people around us. Yun ang ating kasi ang ating love, brothers and sisters, kahit na sa mga dalaga at mga binata, di ba yung grabing pagmamahal mo ngayon sa bago pang inyong relasyon, boyfriend at girlfriend pa, hindi mahinto ang usapan kung hindi maglubat ang cellphone? Di ba? Kung hindi malubat ang cellphone, hindi mahinto ang usapan. Ngayon na nagminupos na, nalubat na lang ang cellphone sa katatawag, hindi sumasagot. Di ba ang pagmamahal biglang nawala? The first love, unti-unting nawala. Brother Basya and Brother Ariel, kasi ngayong nagminupos na, tawagan sa wife ang husband, palaging busy. Pag mag-reply man, nagalit pa. Ikaw ba? Disturbo ka sa trabaho ko. Pero noon, sa bago pa ang relasyon, hindi mahinto ang tawagan kung hindi maglubat ang cellphone. Ngayon, malubat na lang ang cellphone, hindi sumasagot si mister. Or vice versa, hindi sumasagot ang asawa. Kaya nga, itong ating love, mga brothers and sisters, ay talagang
mawala ito eh. Human love, anytime will disappear. But the love of God is perfect. God is love. So yung pagmamahal ng Panginoon, ang hingiin natin, Lord, tulad sa wedding of Cana, wala na Lord, wala nang alak, wala na, out of budget na, wala na rin, tuyo na, wala na akong mabibigay sa pag-ibig sa mga taong ito, inubos na nilang aking pasensya, ginawa ko na ang lahat para sa kanila, hindi pa rin sila nagbabago. Kaya nga, wala na akong mabigay. Totoo yan. Kasi ang ating pag-ibig, anytime it will change, but the love of God is forever. Ang kanyang pagmamahal ay hindi mag-iiba, forever and ever, brothers and sisters, ay magpapatuloy para sa atin. His love is unconditional. Tulad sa pagmamahal sa prodigal son sa kanyang tatay, na kahit na sa kanyang mga ginawang kalukuhan sa kanyang buhay, pag-uwi niya, tinanggap pa rin siya sa kanyang ama. Yun rin ang ating Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay hindi maubos, hindi matutuyo. Pero yung ating pagmamahal, maniwala ka rin, yung holding hands ngayon, hindi yan naabot ng 10 years ba? No? Yung mga pangyayaring ganyan. Kaya be sure sa pag-ibig ng Panginoon. Yun ang ating ibibigay sa mga tao. Kasi ang pag-ibig sa Panginoon ay perfect, forever, unconditional. Pero ang ating pag-ibig may condition eh. First time, second time, third time, period. Yun ang ating pag-ibig. Kaya sa gabing ito, hindi tayo sumang-ayon sa mga aral na sinasabi sa ating mga kapatid na mga bagong mga sikta na sumulpot na religion, hindi relihiyon, kundi relasyon. Hindi tayo sumasang-ayon yan. Kasi unang argumento, ang religion is a relationship. Because in Latin, religare, it is being tied up to God. And hindi kayo ma-tied up sa isang being kung wala kang relasyon. So kaya nga, religare. So religion is the way we express to our Creator. Ang ating mga rosary, ang ating chaplet sa Divine Mercy, ang ating mga devotion, that is how the way we express to our Creator. Maybe ang kanilang way express and worship, 2 hours, 3 hours, sayawan, that's the way they will express to their Creator. Hindi naman tayo mga kapatid nakialam niyan. Hindi naman nakialam kasi kahit tayo kumakanta man tayo ng jolly song, mga worship song, no, hindi man tayo nakialam doon, hoy, bakit ganyan lang ang inyong paraan to express our Creator, puro lang praise and worship. Hindi tayo nakialam sa kanila. Tayo lang ang palaging kini-question. Kaya nga sa gabing ito, binigyan ko ng pagpapahalaga para rin ang ating mga kapatid, mayroon kayong idea. Una mo, turuan ko kayo sa mga sa mga sagot. Hindi importante ang relihiyon kundi ang relasyon. Ang sagot mo, pastor, hindi pala importante ang relihiyon siya, hindi, relasyon siya. Bakit akayin mo ako sa religion mo? Sabi mo hindi importante ang relihiyon. Bakit gusto mong magiging membro ako sa iyong relihiyon? Kasi kung hindi importante ang religion, di okay na ako dito. I'm okay. Okay, di ba? Kasi mayroon man yung motive. Sabihan ko kayo anong motive? Sabihan ka na hindi importante ang religion para mag-transfer ka doon. Di ba? May motive eh. Ngayon, bakit? Ano ba yung samahan nila? Hindi ba yung religion? Religion yun. Religion yung samahan nila eh. Mayroong mga magsabi, hindi may ito religion, brother. Bible study lang ito, learning about the Word of God and relationship to Jesus. Walang mga tao ngayon na magawa ka ng tipon-tipon na hindi ka properly registered. Kasi magiging kulurong ka eh. Kung hindi ka maparegister sa gobyerno, pagpunta mo sa gobyerno, tanungin ka kung anong iparegister mo. Political party, business corporation, or religious organization. Of course, magsagot ka na, ano sir, religious organization. So, bigyan ka ng form na pang-religion. Ngayon, sabihan mo ang mga tao na hindi religion ang samahan mo,
Bible study lang, pag nilay-nilay lang salita ng Diyos, new life. That is kasinungalingan. That is ilay. No? Hindi ka honest sa tao na sabihan mo religion yung samahan mo. Maraming mga ano ngayon sa punta ka sa ating mga kapatid ngayon na Iglesia ni Cristo. Sabi sila, religion ito. Isa itong religion. Itong mga ibang mga hindi lang ang kini na religion sila. Kay lang sila, Bible study, new life. Hindi yun. Religion yun kasi kolorom ka kung wala kang legal identity. Kaya hindi ako maniwala niya na sabihan lang na ang samahan niyan is relationship, Bible study. Okay lang yun kung bago pa, mga 1 month. Pero kung tatagal yan, pwede ba na tatagal yung samahan ninyo, hindi legally recognized? Brothers and sisters, hindi ako maniwala niyan kasi isa rin akong founder sa isang sikta na Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry. Marami naghamon sa akin yung last kahapon na ipakita ko ang mga picture sa aking simbahan, mga para mapatunayan na pastor ako noon. Ang sagot ko, nakatatag ako ng sikta, pwede ako mag-ordain ng sarili kong mga pastor sa mga probinsya sa Pilipinas. Ngayon, ang challenge, patunayan mong pastor ka. Nakatatag nga ako ng sikta. So, yun ngayon, ang ating paglilinaw. Na, our relationship to God must be proven to our right relationship to our people, to our neighbor, to Mama Mary, to the saint, to the whole church. Hindi pwede na relationship to Jesus is enough. Personal relationship to Jesus is enough. Kaya kumalat ito ngayon na hindi na kailangan ng simbahan, pag mayroon ka lang relationship kay Jesus, okay na yan. Parang kinukondisyon mo ang isang tao na hindi na siya magsimba. Actually, itong idea ngayon, brothers and sisters, bago ako magtapos is, nakakalat ito sa buong mundo Kanang palaging tinatawag lang individualism, na kinukondisyon ng mga tao na mayroon ka lang trabaho, makakain ka sarili mo, may tirahan ka, enough, hindi na kailangan punta ka pa sa simbahan. We are conditioned by this idea. Even in our new generation, mga maraming professor sa mga college, universities, they are conditioning na okay lang, no? Kaya itong panahon natin ngayon ang pinakamahirap na panahon na kailangan manindigan tayo. At manalangin tayo as we celebrate the 500 years of Christianity, the Catholicism in the Philippines next year, na kaawaan sa Panginoon ang kanyang simbahan, lalo na napakabigat sa ating concern. Ngunit nandyan sa mga kamay ng ating Diyos ngayon ang kanyang simbahan na kanyang itinatag. Ang simbahang Katoliko na nakarating sa Pilipinas 500 years ago at nangaral sa magandang balita sa kaligtasan. Ngayon, it is a time of purification na even our beloved President is very anti-Catholic sa kaniyang mga talumpati. Makita natin na medyo hindi natin maintindihan kasi Katoliko rin siya Sinabi niya sa isang talumpati niya na I am a Catholic. Pero ngayon medyo nasugatan talaga ang simbahang Katoliko. Especially, we will be celebrating the 500 years of Christianity. We love our church. We respect our president. Kaya nga ang ating magawa ngayon is to pray to God for our country, our president, the mga official natin, ating mga obispo na it is a great challenge to their part sa ating mga pangulo sa simbahan ang mga pangyayaring ito. Masakit tingnan, di ba? Nasa ating suna ngayon, wala tayong nakita doon na no priest, no bishop in our side is being invited. But it is a great trying moments. Hindi lang na ang COVID is a trying moments to us Catholic, but even the political life of our country is really used by another side para magkaroon rin tayo ng purification, pagninilay, na mas lalo tayong mag-unawaan at mag-intindihan dito sa loob ng simbahang Katoliko habang ganito ang mga pangyayari sa ating kapaligiran.
Sana basbasan sa Panginoon ang kanyang simbahan na itinatag. Hindi naman tayo masyak sa mga pangyaring ito kahit dahil sa history, ang daming mga bumangga na mga head of state sa simbahang Katoliko. Daming Katoliko na nagiging martyrs kasi ang mga presidente, head of state ay talagang kinalaban ng ang simbahang itinatag ng Panginoon. Ngunit hanggang ngayon, ang simbahang Katoliko ay nandyan pa rin nakatayo sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. At itinupad niya ang kaniyang pangako na even the gates of hell shall not overcome against His church. Sa ating pagtapos mga kapatid, let us pause for a moment in a short prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, basbasan mo ang iyong simbahan, ang simbahang Katoliko na iyong itinatag in this great trying moments of our times. And for me, I believe it is a purification for us to think, to realize, and to love each other in the church that you have founded. Na sa mga masakit na mga pangyayaring ito, mas palaliman namin ang pag-unawa sa isa't isa, ang pagmamahalan mismo sa loob sa simbahang itinatag mo. Kaya nga, it is a great challenge to us to beg your mercy and to beg for the leaders of the Philippines, especially our beloved President, to inspire him and give him always the spiritual guidance from you. We ask you to continue to bless our country, our people, na makapatuloy kami sa aming paglilingkod sa mga pangyayaring naganap sa aming panahon, na manindigan kami sa katwiran at sa katotohanan hanggat sa katapusan sa aming paghinga. Thank you, Lord, sa blessings, kahit na itong pandemic, coronavirus, na iniingatan mo kami at patuloy mo kaming ingatan hanggat malampasan namin ito, at ibigay mo ang kaalaman, Lord, kung sana mayroon ng gamot para sa problema na ito na ibigay mo. Alam namin nandyan lang sa iyong mga kamay ang pagbibigay nito. Kaya tulungan mo rin kaming lahat, and this evangelization effort, the converted pastors of the Philippines, na patuloy kaming manindigan sa aming conversion hanggat sa katapusan. We ask you to bless us and all our viewers in this program, na pagalingin mo ang may mga karamdaman at bigyan mo ng pagbabasbas ang mga nagkaroon ng financial struggle, and let your blessings overflow to them by the power of your Holy Spirit. We ask you to bless us in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without it. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tulog tayong maayos. Surrender natin sa Panginoon lahat nating mga suliranin, and we will sleep in the presence of God. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, and also share this program, lalo na sa mga kapatid nating Katoliko na nag-anlinlangan sa kanilang paniniwala, and encourage them to message to us, to give to us their prayer request or their question about some teaching of the Catholic Church. Maybe our realization, our conversion story would be of great help to our brothers and sisters in the Lord. Magandang gabi po at pagpalain tayo sa Poong May Kapal. Kung meron pong tanong, check lang sa YouTube ang video. Kung meron tanong, check lang ang ibang video sa YouTube. Okay, sabi natin sekretary, kung mayroon pa tayong mga ibang mga tanong, pwede natin i-review ang ibang mga video sa YouTube. Pilian na natin doon kung mayroong mga nagtanong tungkol sa salvation, din mayroong mga video doon tungkol sa Holy Rosary, and then tungkol sa Seven Sacrament, din mayroon pa tayong mga maraming video doon na pwede natin i-share sa ating mga kaibigan, and then with prayer rin na sana i-view nila. Kung ma-view nila, hindi pa sila makikinig,
sila na ang managot sa Panginoon. Basta let's continue to serve the Lord in the Catholic Church.